Isa sa mga liham pag-ibig na aming natanggap mula sa inyo. Yes, I really have the feeling na kinasasabikan po ninyo ang pagsapit ng mga oras na ito. Kaya halika po kayo, ating dinggin ngayon ang aming napiling liham ng pag-ibig na aming nais na ibahagi sa inyo. Mula po ito sa isang nagpakilala lamang sa palayaw na Amanda ng San Mateo, Rizal. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Larry, tawagin niyo na lamang po akong Amanda. Sa panahong sasapit ang mga espesyal na okasyon gaya ng Pasko at Bagong Taon, ay magkahalong lungkot at saya ang aking nararamdaman. Saya dahil sa ipinagdiriwang na naman natin ang pinakamasayang okasyon sa ating bansa. At lungkot dahil wala na sa piling ko ang aking mister. Isa pong sundalo si Ruel. Nagkakilala kami sa Samar nang magtrabaho ako roon bilang isang guro. Kabilang si Ruel sa mga na-assign sa aming lugar para panatilihin ang kaayusan at katahimikan. At noong mga panahong kasing iyon, kuya, panay kasi ang sagupaan ng mga rebelde at sundalo sa aming lugar. Unang nag-cruise ang landas namin ni Ruel nang minsan silang magpatrolya malapit sa aming tahanan. Magiliw sa mga tao ang grupo ni Ruel. Kaya naman kapag andoon sila ay feeling namin ay ligtas kami. Kabiling sa mga aliw na aliw sa grupo ni Ruel, ang aking tatay. Partikular na gustong makausap o kausap ni tatay si Ruel. Mabait po kasi siya. Magalang at mahilig magbiro. Kaya madalas niyang napapatawa si tatay. Si tatay din ang naging daan para makilala ko si Ruel. Pareho kaming walang kasintahan at dedicated sa aming mga trabaho. Mga panahong kasing iyon, kuya, ay gustong-gusto na talaga ni tatay na makapag-asawa na ako. Katwiran niya, tumatanda na raw siya pero wala pa siyang apo. Nag-iisang anak lamang po kasi ako. Kaya ako lang ang tanging kinukulit ni tatay hinggil sa kagustuhan niyang magkaroon na ng apo. Mabait si Ruel, kuya. At may itsura rin kaya maraming babae ang palihim at lantarang humahanga sa kanya. At di ko inaasahan na magiging isa ako sa mga kababaihang iyon. Noong una, simpleng biru-biruan lang ang tungkol sa amin ni Ruel. Kumbaga, sinasakyan lang namin si tatay dahil sobrang enjoy siyang tuksuhin kami ni Ruel sa isa't isa. Hanggat sa hindi naglaon ay nagkaroon ng kulay. Nagkaroon ng kahulugan ang pagtitingnan namin dalawa ni Ruel. Sa simula, maayos naman ang takbo ng relasyon namin dahil inabot din ng 1 taon sa Samar siya naka-assign. At bago na destino sa ibang lugar. Mahirap man ay kinaya namin ni Ruel ang pagsubok na malayo sa isa't isa. Pakiramdam ko nga, kuya, wala kaming pinagkaiba sa couple na ang isa ay OFW habang ang isa ay nandito sa Pilipinas. Makalipas ang 3 taong pagiging magkasintahan, ay nauwi rin sa kasalan ng relasyon naming dalawa. At gaya po ng inaasahan ko, kuya, naiyak si tatay noong inihatid na niya ako sa altar. Sobrang botoro kasi siya kay Ruel para sa akin dahil alam niyang hindi ako nito pababayaan. At sa loob ng ilang taon naming relasyon ni Ruel, ay dumaan kami sa iba't ibang pagsubok. Isa na ang pagpanaw ng aking tatay kung saan kinailangan kong magluksang mag-isa dahil nasa Zamboanga noon si Ruel. Nariyan din ang walang humpay na kaba sa aking dibdib. Sa tuwing madidestino siya,
sa isang lugar na nababalot ng kaguluhan. Sa trabaho niya kasi kuya, bilang isang sundalo, laging walang kasiguraduhan kung makababalik pa siya ng buhay sa tuwing mapapalayo siya sa aming piling. Pero nanatili pa ring matatag ang aming relasyon. Inuunawa namin ang isa't isa at ipinauubayan namin sa Diyos ang takbo ng aming pagsasama. Simulat sa Paul na ikasal kami ay pangarap na talaga namin ni Ruel na magkaroon na ng anak. Pero hindi naging madali noong una kuya dahil hindi kami palaging magkasama. Taong 2014, nang sa wakas ay dinggin ng Diyos ang matagal na naming pangarap na mag-asawa. Nasa solusyon noon nang malaman kong isang buwan na akong buntis kuya. Sa totoo lang walang paglagyan ang kasiyahan ko at gustong-gusto ko nang ibalita kay Ruel ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero ang kasiyahan ko noon kuya ay nabalutan ng takot at pangamba. Nang lumipas ang 2 linggo, ay wala akong natatanggap na kahit na anumang balita mula kay Ruel. Kuya Larry, bago pa kami ikasal noon ni Ruel, ay alam ko nang nasa hukay na ang isang paa niya dahil sa responsibilidad niya sa bayan. Umpisa pa lang ay tinanggap ko na ito. Nakakambal ng trabaho niya ang kapahamakan. Pero hindi ko naihanda ang sarili ko sa posibilidad na maaga siyang kukunin sa akin ng Panginoon. Sa kasagsagan ng pag-alala ko noon, sa kawalan ko ng komunikasyon kay Ruel, ay isang masamang balita ang napanood ko sa telebisyon. Ilang sundalo ang nasawi sa engkwentro sa mga rebelding NPA sa Sulu. Bagamat hindi ko pinangalanan o hindi pa pinangalanan sa balita ang mga sundalong nasawi, kinutuban na ako ng masama kuya. Sa mismong commander ni Ruel nang galing ang pinakamalungkot na balitang narinig ko. Kuya, kabilang ang aking mister sa mga nasawi sa engkwentro. Nag-iikot daw ang grupo ni Ruel sa isang barangay sa Patikul, Sulu. Nang bigla silang atakihin ng mga bandido. Walang paglagyan ng paghihinagpis ko noon. Pagkahalong lungkot at paghihinayang. Ang aking naramdaman dahil namatay si Ruel nang hindi man lamang niya nalaman ang positibong balita na dininig na ng Diyos ang matanggal na naming panalangin at pangarap na maging kumpletong pamilya. Nanghihinayang ako dahil yun na sana ang simula ng katuparan ng aming mga pangarap. Ilang buwan din akong binalot ng kalungkutan ni hindi ko makaya na tingnan sa loob ng kabaong si Ruel. Dahil napakahirap para sa akin na tanggaping wala na siya sa buhay naming mag-ina. Pero sa tulong ng mga taong malalapit sa akin at ng mga magulang ni Ruel ay nakaya kong bumangon mula sa pinakamatinding pagsubok ng aking buhay. Iningatan ko rin ang aking sarili dahil sa aking daladalang munting sanggol. Pinilit kong magsimulang muli alang-alang sa kaisa-isang regalo na iniwan sa akin ni Ruel, ang aming anak na si Rosaline. Hindi naging madali para sa akin ang mga sumunod na buwan matapos ang pagpanaw ni Ruel. Dala na rin siguro ng aking edad noong 31 ay nahirapan akong ipagbuntis si Rosaline. Ilang buwan ding akong nakabedrest dahil mahina ang kapit ng bata sa aking sinapupunan.
Akala ko nga noon, kuya, ay maging siya ay mawawala pa rin sa akin. Pero sa awa ng Panginoon, nagawa kong maisilang ng maayos si Rosaline makalipas ang 9 na buwan. Hanggang ngayon, kuya, ay nasa puso ko pa rin ang sakit ng pagpanaw ni Ruel. Pero unti-unti ko nang natatanggap na baka hanggang doon lang talaga si Ruel, na baka nagawa na niya ang misyon niya sa bayan at sa aming pamilya, kaya kailangan na niyang umalis at mamahinga. 6 na taong gulang na ngayon ang anak namin ni Ruel. Napakabibong bata ni Rosaline. At kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama. Kaya't kahit papaano ay naiibsan ang pangungulila ko kay Ruel. Dahil sa tuwing tititigan ko ang aking anak, ay para ko na ring nakikita ang aking asawa sa kanya. Sa ngayon ay dito na kami sa San Mateo, Rizal, naninirahan ni Rosaline. At dito ko na rin ipinagpapatuloy ang pagiging isang guro. Kuya, maraming salamat sa oras na inilaan mo sa pagbabahagi ng aking liham. Naway lumawak pa ang inyong programa dahil marami kayong napapasaya. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Amanda ng San Mateo, Rizal.